So bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Handog natin sa ng papuri at pagsamba. At tunay na pasarap magpuri, no? Lalo na kapag umaga. Good morning na po sa bawat isa. Yes, Lord, we praise you. Glorify your name, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. Never stop, you'll never stop working. Never stop, you'll never stop working. We make a miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Lord, you are the miracle worker, the promise keeper, Lord. Yes, Jesus, you are the Son of the living God. Karapat-dapat po kayong tumanggap ng pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Lord Jesus, there is none like you, Lord. Isang pa, Panginoon, lumalapit kami. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Cleanse us today and purify us, O Lord. Make us worthy even to dwell in your presence, O God. You said in your word that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord, for the assurance that our sins, our iniquities, you will remember no more, Lord. Thank you, Lord. Meron na po kaming kalayaan sa umagang ito na mag-aral, lumapit sa iyong presensya, Panginoon. Pinagkatiwala ko po, Lord, ang daily vibrant word sa umagang ito. Father God, ikaw po manguna, ikaw po maghari, Panginoon. Magmula sa umpisa, sa katapusan, Lord, ng aming pong daily vibrant word sa umagang ito. Let your word be preached according to your will, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama.
Pinupuri ka namin, pinasalamatan ba ng Espiritu. Salamat po, Diyos. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Halayan. Good morning na po. Pastor Adeline from Lubang. Okay, good morning. Without further ado, tayo na po mag-umpisa, no? Sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga. About Book of Ruth, no? Last week, tinalakay po natin yung buhay po ni Deborah. Isang judge, isang huwis, tsaka isang prophetess, no? So, ito po ang ating pong tinatalakay every Saturday. Ito po yung mga Bible character, no? Na nagbigay o kaya nagpukaw sa atin bakit hanggang ngayon pinag-uusapan natin ito. Naalala ninyo, nung Sabado po ay tinalakay po natin yung Judges. Oo. So ngayon naman po, pag-aaralan po natin, tatalakayin natin yung buhay po ni Ruth. Kaya ang ating pong title, Faithfulness in the Waiting. God works in a mysterious way. Yan. Katapatan sa paghihintay at kumikilos ang Diyos sa lahat ng panahon. Sa Ruth chapter 16 verse 17, sa Ruth chapter 1 verse 16 to 17, sabi po dito, But Ruth replied, Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. So 17, Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so soberly, if even death separates you in me. Yan. Sa Tagalog, ngunit sumagot si Ruth, huwag mo akong hikayatin na iwan ka o talikuran ka. Kung saan ka pupunta, ay pupunta ako. At kung saan ka mananatili, ay mananatili ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. At ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ako ay mamamatay at doon ako ililibing. Purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Panginoon. Para sa akin, napaganda pong tagline ito. Yung usapan po nila ni Naomi, yung kanya pong biyanan. Sabi dito, where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Wow, napaganda pong tagline. Oo, lalo na sa magbiyanan. Oo. So, alam naman natin yung panahon ng mga judges, mga kapatid, ay nagkaroon talaga ng downward spiral of evil. Oo, kumbaga, umabot na sa sukdulan. Oo, mga kapatid. At meron po yun doon na mga 12 judges na tinalaga, di ba? Gaya po ng ating tinalakay, yung buhay po ni Deborah, no? So, dahil nga ang Book of Judges, mga kapatid, ay nagtapos yan sa tatlong napaka-major na mga kasalanan. Kaya nga, spiral, downward spiral, kasi nga paulit-ulit lang talaga, mga kapatid. Sexual violence, number 1, civil war, and also idolatry. Ito po yung mga major na ginagawa po ng mga tao doon. Oo. Idolatry, sexual violence, and civil war. Talagang downward spiral. So, kaya nga, hindi nakapagtataka na after ng Book of Judges, ay sumunod na po yung Book of Ruth. Kung titingnan natin, napaka-systematic. Oo. Yung pagkasunod-sunod. O, kasi nga, inspired nga ito, di ba? Ang Biblia inspired yan, mga kapatid. God breath. At meron pong magandang plano ang Panginoon. Sabi ko natin kanina, mga kapatid, God works in a mysterious ways. Gumagalaw po ang Panginoon, kumikilos po ang Panginoon in a mysterious way, mga kapatid. At di niya hahayaan na ang bayang Israel ay malugmok, no, mga kapatid. At ito na nga po. So, talakay natin, saan ba nagmula si Ruth? No, titingnan natin. Sa Ruth chapter 1, di ba? Ay meron pong tagutom doon sa Bethlehem, no? Sa bayan ng Judah, mga kapatid, may tagutom. Oo. Kaya nga ito si Naomi, di ba? Sila po ay pumunta po sa
Moab. So si Naomi po ang kanya pong asawa, si Elimelech, at meron po siyang dalawang anak na lalaki. Si Malon tsaka si Chilion. Yan po yung dalawang anak niyang lalaki, mga kapatid. From Bethlehem to Moab. At doon naman niya na-meet itong dalawang Moabites. Naging napangasawa po ng kanilang dalawang anak. Si Malon, yung asawa ni Ruth. At si Chilo naman, yung asawa niya si Orpah. So, bakit napaka-importante na in-emphasize dito yung buhay po ni Ruth, mga kapatid? Mamaya, malalaman natin bakit napaka-importante. Kasi nga po, diyan po dumaloy. Opo, yung promise, no? The promised Messiah mismo, si Jesus. Titingnan natin po ang map ng Moab ay dito po yan sa bandang baba. Oo. Ano siya ng Bethlehem, ng Judah, no? Magkaharap. Bandang baba nga lang yung Moab. At ang Moab po, mga kapatid, ay isang napagitnan po yan ng Dead Sea, no? So sabi po dito, mga kapatid, meron pong tagutom sa Bethlehem. Lumipat si Naomi sa Moab dahil sa tagutom. Kasama ang asawa niyang si Elimelech at ang dalawang anak na si Malon at saka si Chilon, no? At nakita natin na doon nga, mga kapatid, natagpuan nila o na-meet nila yung dalawang Moabita na pangasawa ni Ruth at saka ni Orpah, no, mga kapatid. So, sa madaling salita, after that, namatay po si Elimelech, namatay din po yung dalawang anak niyang lalaki, at ang naiwan, si Naomi at yung dalawa niyang manugang. Oo. So the story of Ruth is a beautiful picture of loyalty, faith in God's unseen provision. Kasi kung titingnan natin, no, yung Book of Judges, grabe po yung nangyari, downward spiral, matindi po yung kalalagayan ng mga tao, ng mga Israelita during the time. Pero nagkaroon po ng preventive solution o kaya strategic na ginawa po ang Panginoon sa buhay po ni Ruth. Kaya ang titingnan natin is a beautiful picture of loyalty and faith in God's unseen provision. So malinaw po na isang dayuhan, isang Moabita na sumunod sa Diyos ng Israel. Diba? Hindi niya alam kung anong mangyayari, saan sila pupunta during the time. Basta sumunod siya. Kaya nga yung tagline kanina, napaganda. Diba sabi niya kay Naomi, yung kanyang biyanan, sabi niya, where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God be my God. Diba napaganda po, mga kapatid? Kasi nga, yung katapatan, yung loyalty ni Ruth sa kanyang biyanan, at sa pananampalataya niya na meron pong gagawin ng Diyos, God moves in a mysterious way. Ganun po dapat tayo bilang isang tunay na Kristiyano. Gaya po ng ating pong nung last na tour ni Pastor about doon sa faith. We are living by faith and not by sight. Diba, mga kapatid? At meron pong ipinakita maganda si Ruth. Number 1 po, katapatan o loyalty at pananampalataya. Okay, mga kapatid. At higit sa lahat, meron siyang katapangan. Oo, mga kapatid. And napaka maganda po yung kanilang ugnayan. And normally kasi sa mga typical, no? Karamihan po, na lalo na kapag hindi mananampalataya, ang magbiyanan, ay talagang minsan hindi talaga nakakasundo, mga kapatid. Pero dito po, nakita natin yung talagang closeness ng magbiyanan, mga kapatid. Bakit mahalaga po na pag-aral natin o talakayin natin ang buhay po ni Ruth? Siya po ay tunay lamang na kahit po tayo isang dayuhan, pwede kang tanggapin ng Diyos.
na kahit na may masaklap na karanasan na nangyari sa buhay mo, marami ka ng bagay na nagawa, may plano pa rin si Lord sa iyo. Kaya nga, ang kailangan lang natin, maging matapat sa pagsunod at paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya nga, dito sabi dito, hindi importante kung saan ka nanggaling. Ang importante ay kung sino ang sinusunod mo. Diba? Napaka-importante ito mga kapatid. Tandaan natin na hindi po iniwan ni Ruth yung kanyang biyanan. Oo. Kasi sabi po ni Naomi, mga bata pa naman kayo eh. Pwede pa naman kayo mag-asawa. Pinapabalik na sila doon sa kanilang lugar. Dahil mga bata pa sila, tama nga naman, ano? Kung talagang sa typical na pag-iisip, tama nga naman. O kasi ako, sabi niya, si Naomi, ako matanda na ako eh, kayo mga bata pa. Marami pang pwedeng mangyari sa inyo, di ba? Pero hindi po. Sabi po ni Naomi, kung saan ka pupunta, doon ako. Kung saan ka mamamatay, doon din ako, mga kapatid. When everything falls apart, loss of husband, uncertainty, and future that look empty, Ruth made a powerful decision. She chose to stay faithful. Tayo ba kapag may mga pagsubok o kaya naman may mga circumstances, may mga rough road sa buhay po natin na minsan dumadapo, dumadaan, tayo ba'y nananatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon or ibinabaliwala natin? Oo. Nagiging negative tayo, perception doon sa nangyayari. She could have gone back to comfort, pwede naman si Ruth bumalik doon sa Moab. Dahil nga may tagutom doon sa pupuntahan nila. She could have chosen an easier path, but instead she chose commitment over convenience. 'Di ba? And very focal point ito sa mga Christian. Kaya nga kaiba nga po tayo mga kapatid. Oo. Na talagang ito yung ating way of living na imbis na convenience, commitment ang ginagawa natin. Imbis na takot, pananampalataya ang ginagawa po natin. At because of that decision na ginawa po ni Ruth, God began to work behind the scenes. Kaya nga kanina sabi ko, God moves in a mysterious ways. Gumagalaw po ang Panginoon. He is a way maker, a miracle worker, a promise keeper. In her simple acts of obedience, like gleaning in the field, God was already arranging a divine connection with Boaz. Kung titingnan natin mga kapatid, na napangasawa niya si Boaz. Sino ba si Boaz? Si Boaz po ay ang tatay ni Obed. At sino naman si Obed? Tatay ni Jesse. At sino naman si Jesse? Tatay po ni King David. At si King David po, dyan ang galing yung lineage ni Jesus Christ. Yun po yung kanina po na tinatalakay natin. Bakit napaka-importante? Bakit napakahalaga si Ruth? Oo, na-mention. Talagang nagpukaw sa atin. Why? Because, sabi ko nga kanina, dadaloy po dyan ang Messiah. Okay, sa pamamagitan po niya. Isang Moabita, pero ginamit ng Diyos para ma-proclaim yung plataforma niya po niya, mga kapatid. Sabi nga dito, what seems ordinary was actually part of an extraordinary plan. Kaya nga kung meron kang mga dark moment o may mga magdilim kang kaganapan sa mga oras na ito mga kapatid, parte lamang po yan na meron pong magandang plano ang Panginoon sa iyo. Mga kapatid, merong mga aral na gustong ibigay sa atin ng Panginoon mga kapatid. So ano po ba ang pwede natin na lesson dito? This reminds us that God can turn your worst decision into your greatest testimony. Diba mga kapatid?
Kasi gusto ng Panginoon lahat ng bagay magtagumpay po tayo. Kasi ang glory niyan sa Kanya. Titingnan natin, di ba? Lahat ng bagay na nangyayari, nagpagaling po siya, nagpakain po siya, di ba? Pero lahat ng bagay niyan sa Kanyang kapurihan. God honors faithfulness. Even in small, unseen moments. Si Ruth, hindi niya kagad niya, Ruth didn't chase blessing. She chased obedience. Kaya, di ba, there is a blessing in obedience, mga kapatid. There is blessing in obedience. And in the process, she became a part of lineage of Jesus Christ. Diba, mga kapatid? So, ano po ang puntos natin ngayong umaga? Number 1, faithfulness in the midst of pain. Titingnan natin, namatay po yung kanyang asawa, namatay si Malon, but Ruth faced a choice. Diba? Tayo din naman, minsan, dumating sa punto na binibigyan tayo ng pagpapasya. Oo, mga kapatid, may mga choices tayong pinagpipilian. Pero si Ruth, sabi niya dito, she chose to stay with Naomi and declared, your God will be my God. Hindi naman siyang bumalik, sabi ko nga, doon sa old life niya. O kaya naman, bumalik sila doon sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idolatros, di ba? But she chose to stay with Naomi and declare, your God will be my God. Faithfulness, mga kapatid, tanda natin, faithfulness is tested not in comfort, but in crisis. Madali kasi kapag nasa comfort zone tayo, di ba? Pag walang mga problema, madali, no? Pero pag nandun na sa crisis, mga kapatid, no? Doon mo malalaman kung talaga genuine followers ka ni Jesus. Kahit masakit ang sitwasyon, stay committed kay Lord. Don't run away when life gets hard. Huwag natin takasan, mga kapatid. Dahil nga, alam natin yung proseso kasi. Alam natin yung proseso. Di ba? Faithfulness in the midst of pain. Number 1, okay? Number 2, God works in ordinary moments. When Ruth went to the field to glean, parang simpleng trabaho lang. Titingnan natin. Di ba? Namumulot siya doon ng mga, actually, ito yung mga tira-tira na ng pinag-anihan. Tira-tira na, namumulot siya doon. Kaya nga doon niya namit po si Boaz. Kung titingnan natin sa buhay po natin, lahat na nangyayari sa buhay natin, hindi po yan aksidente. May divine participation, may divine appointment ang Lord sa atin. God is working even your normal daily routine. Diba, mga kapatid? Kaya nga, God is working mysteriously sa buhay po natin. Kaya kailangan natin be diligent, no? Mga kapatid, in small tasks. Huwag lang natin tingnan na maliit lang naman yan, pastor eh. Hindi po. Your ordinary day can be a divine appointment. Tanda natin. Kay Lord, mahalaga po yan. Maliit man yan na bagay, ang mahalaga, yung bagay na yan na ginagawa mo, ay para sa Kanya. Matter yan sa Panginoon, mga kapatid. And number 2, redemption is God's plan. Okay, kaya nga nabanggit natin kanina, na hindi po natapos doon sa downward spiral, doon sa Book of Judges. Sinunod kaagad after ng Book of Judges, si Ruth. Diba? Nagkaroon ng redemptive plan ang ating Panginoon, mga kapatid. Titingnan natin, diba? Sabi ko nga kanina, hindi mo alam. Diba? Clueless. O baka si Ruth, di niya alam kung saan sila pupunta. But, nilid sila. Alam mo ang mga biyanan, no? Mga kapatid, advance mag-isip yan. Advance. Diba? God doesn't just fix, He redeems and restore. Hindi lamang po inaayos ng Panginoon yung mga nasira sa buhay mo. He redeems and restore. Diba? Kaya, sabi ko nga kanina, mga kapatid, kung meron ka mga pinagdadaanan ngayon, mapait man ang pinagdadaanan mo, hindi pa tapos ang story mo.
God can restore what was lost. God can restore what was lost in your life, mga kapatid. Oo. Kung ikaw man ngayon, nawala ng asawa o nabalo ka na ngayon, mga kapatid, may plano po ang Panginoon. Tulad po ni Ruth. Di ba? Hindi siya nagmukmok o hindi siya kumbaga sa ano, nagtanim ng sama ng loob sa Panginoon. Pinakamasakit po yung mawala ng asawa, hindi po ba? But God can restore what was lost, mga kapatid. Ni-restore ng Panginoon, mga kapatid. So ano po bang application natin ngayong umaga? Number 1 is stay faithful even in difficult season. Ito po, marami pong nahuhulog sa bitag dito, mga kapatid. Oo. Sabi ko kanina, pag nasa comfort tayo, madaling sumunod. Pero kapag tayo ba ay nasa crisis, nasa unknown, nasa difficult situation, difficult season sa buhay po natin, nandun pa rin ba yung excitement sa pagsunod at paglilingkod natin sa Diyos? Kaya, kung titingnan natin si Ruth, sabi niya, where you go, I will go. Napaganda po yung tagline na ito, no? Your God will be my God. Kahit mahirap ang sitwasyon mo, choose to stay faithful kay Lord. Bakit? Hindi ka iiwan ng Diyos eh. Ito po maganda, mga kapatid. Ang tao, maaari kang iiwan. Oo. Mga kaibigan mo, maaari kang iiwan. Pero si Lord, hindi ka iiwan. Oo, mga kapatid. Faithfulness in pain leads to God's purpose. Kaya nga, number 1, stay faithful even in difficult season, mga kapatid. Number 2, yan. Be diligent in small things. Maging masigasig tayo sa maliit na bagay. Ruth, chapter 2, verse 2, let me go to the field and pick up the leftover grain. Diba? Hindi siya nawala ng pag-asa. Diba, mga kapatid? Siya po ay nagmumulot ng mga tira-tirang grain. Huwag maliitin ang small beginnings. Minsan, gusto kagad natin instant eh. Oo. Yung ginagawa sa atin ng Panginoon, proseso siya. Kaya kapag umabot ka doon sa finish line, di ba? Doon mo palang ma-appreciate, ma-experience, mga kapatid. Oo. Huwag maliitin ang small beginnings. Oo. Yung simpleng ginagawa mo ngayon, tanda natin, God can use it for something big. Di ba? Hindi naman kagad gusto na Lord malakihan na pagsunod eh. Di ba? Yung sabi nga ng Panginoon, yung maliit na pagsunod mo sa Kanya, pwede niya itong gawing malaki. Oo. Your ordinary work can lead to extraordinary blessing. Di ba, mga kapatid? Your ordinary work can lead to extraordinary blessing. Di ba napaganda? Kaya nga sabi diyan, be diligent in small things. Maging masigasig tayo sa maliit na bagay. Huwag tayo namang hinawa. Na maliit lang naman yan eh. Hindi naman yan pansin. Hindi po, mga kapatid. And number 3, trust God's divine timing. Yan. Ruth chapter 2 verse 3, as it turned out, she was working in the field belonging to Boaz. Nakita mo yung timing? Diba? Nakita mo yung divine appointments ng Panginoon sa atin. Hindi po coincidence ang nangyari sa buhay mo, sa buhay ni Ruth. God is orchestrating everything. He is omniscient, omnipotent. Diba? Mga kapatid, alam ng Lord. Even our hair is numbered by Him. Alam ng Diyos. Tanda natin, mga kapatid, always remember that God's timing is always perfect. Mga kapatid, God's timing, ulitin ko, God's timing is always perfect. No more, no less. Napaganda, di ba, mga kapatid? Ito po yung pangatlo at pang-apat, surrender your future to God. Ruth chapter 3 verse 5, I will do whatever you say. Ito po maganda, mga kapatid. Matuto tayong mag-submit sa kalooban ng Diyos kahit hindi malinaw ang future natin.
Trust Him with your decision. Napaka-importante yung alignment. Oo, mga kapatid. Kung titingnan natin, talagang naka-align yan. Beforehand, alam na ng Panginoon yung mangyayari. Sa buhay mo, alam ng Diyos mangyayari. Dahil siya po ang may akda ng buhay po natin. Surrender leads to security in God, di ba? Kaya nga, mga kapatid, napaka-importante ito. Na surrender leads to security in God. Kaya nga, di ba, ang tunay na security, hindi naman nakakuha talaga yan sa mga plan, ano, mga kapatid. So, ang tunay na po na security ay sa pagsuko natin sa kalooban ng Diyos, sa plataforma ng Panginoon, mga kapatid. So, yun po yung pang-apat, surrender your future to the Lord. So, as a closing encouragement, mga kapatid, just like Ruth, you may be in season of loss, waiting, uncertainty, but always remember, God is writing a greater story. Mga kapatid, ikaw man ngayon ay katulad na naranasan po ni Ruth, naging balo, nawala ng asawa, hindi alam kung ano ang future niya doon sa kanilang pupuntahan, pero ang ginawa niya, nagtiwala po siya. At sumunod po siya, mga kapatid. Tandaan natin na God is writing a greater story. Sa lahat ng bagay, si Lord meron po siyang ginagawa. Sabi natin kanina, even when, di ba, sa kinanta po natin, the Waymaker, He is working. Kahit di natin nakikita, He is working, mga kapatid. He is working a mysterious way sa buhay po natin. He is making a right path for you. Ang kailangan mo lang to be still and follow God without hesitation. And as a question to consider, what small step of obedience can you do today? Anong malit na hakbang na pagsunod ang maaari mong gawin ngayon? Kaya nga kung merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon ngayon, huwag mo na magpabukas pa, gawin mo na ngayon. Kahit sa maliit na paghakbang, mga kapatid, ang mahalaga ay humakbang ka, sumunod ka, umalis ka doon sa comfort zone mo, mga kapatid. Humakbang ka doon sa ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ayun, yan, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Dalangin ko na meron po tayong napulutan ng aral sa umagang ito about faithfulness in the waiting. Mga kapatid, in God works in a mysterious way. Good morning na po sa bawat isa. Ate Sheikh, good morning. Sino pa nandito? Brother Ronel, ayan. Sister Judith, good morning. Good morning na po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong 40 viewers today. Purihin pong Panginoon ang aking pong dalangin na patuloy po natin i-share ang ating pong daily vibrant word sa araw-araw. Mga kapatid, iba-ibang revelation ng Panginoon, iba-ibang speakers. At maganda po rito, mga kapatid, ito po ay maaga. 5 o'clock in the morning, di ba? Tayo na po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa mga ito, Lord. Ikaw po naghari. Ikaw po nanguna, Panginoon. Ikaw po nagturo sa amin sa araw po nito. Salamat po, Lord, sa iyong pagsama. Tunay na, Lord, nagrema. Nagbigay sa amin, Panginoon, ng malaking implication o kaya malaking encouragement, Panginoon, ang buhay po ni Ruth, o God, kung saan diyan ang galing yung the promised Messiah, si Jesus Christ. Hindi po siya, siya po ay foreign, Lord, Moabites, pero ginamit mo po siya, Panginoon. Salamat po sa oras po nito, Lord, na muli, kami man, Panginoon Diyos, dalangin ko po sa umagang ito, gamitin mo po kami, Panginoon, Lord, to share your word, O God, sa mga tao. Lalo na ito, Panginoon, aming pong daily vibrant word, may share po namin, no, sa mga tao, at sinaman din makapakinig, makapanood, lugar ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat nga po sa umagang ito, Panginoon Diyos. At Lord, sa oras po nito, akin pong inaalaala, sino mas
Sa amin pong mga kapatid ngayon na mayroon pong mga physical illness, may mga karamdaman po sila, Lord, dalangin ko po na ipuin niyo po ang kanila pong mga puso at balikat, katawan, at ipadaloy ang kagalingan nagmumula po sa inyo. Lord God, salamat po. Touch their lives, Lord, at pagalingin niyo po sila. At mayroon pong mga kapatid namin ngayon na may naglulunging po sila, Lord, ng mga anxieties, Lord. They are bombarded, Lord, sa mga kaganapan ngayon. Lord, give them peace. Give them assurance, Panginoon Diyos. At salamat din po sa akin pong mga kapatid ngayon, nagdiwan ng karawan. Sa akin pong kapatid, ang ate ko po nagdiwan ng karawan ngayong araw ng March 21. Yan. Salamat po sa buhay po ninyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw po na ito. Ano po, desire ng inyong puso, si Lord po ang magbigay ng katagumpayan. And Lord, sa akin po mga kapatid ngayon na nag-celebrate ng kanila po mga anniversaries, Lord God, wedding anniversaries, kami po yung nakikigalak sa kanila pong mga pagdiriwang sa araw po nito. Salamat po Ama sa araw po nito, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, ang aming pong buong sabahayan. Lord God, lahat ng mga katrabaho, Panginoon Diyos, samahan niyo po. Lord God, even our families, Lord, abroad, Lord, ingatan niyo po, Panginoon. Dalahin ko din po, Diyos, na ikaw po mag-comfort sa kanila, Panginoon, sa mga oras po nito. Na mayroon pong mga conflict ngayon sa Middle East, Lord. Comfort them, Lord God, by your word, by your promise, O Lord God. Salamat po sa umagang ito, sa araw po na ito, Diyos. Puspusin niyo po ng Santong Espiritu ang aming mga buhay, ang aming mga puso, God, Lord. At maging mabunga po kami sa lahat aming gagawin, Lord God, sa maghapon. Maging fruitful and victorious po kami sa lahat aming gagawin. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin, Lord. Tanggapin mo po lahat ng papuri, pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Salamat po sa inyo. And to God be all the glory.